Hi guys, welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video guys, ay magre-react tayo sa kwento ni Yeng Constantino kay Sir OG Diaz, diba? Kasi mayroong interview si OG Diaz doon sa Showbiz Update na sabi ni Yeng ayaw niya magkaanak kasi na-trauma siya. This is a story about marriage and parenting, okay? So, bakit si Yeng na-trauma daw siya sa buhay? Traumatic daw yung experiences niya, kaya ayaw niya magkaanak, okay? So, dati, iniisip ko, acceptable ba yung, parang, nagiging ganun ako, pero lately, nagsisink na sa akin na talagang, may ano talaga si Yeng, may point siya sa ano niya, sinasabi niya. So, ito yung ano niya, nagtatrabaho na sa industry. Nag-start po ako 14. Work na po ako sa mga bars, singing sa Marikina. 14 years old po. Tapos, kasama mo Huwag niyo po uhulihin yung mga polis. Nagpipigil po ako ng edad ko. Yung kilay ko, nininipisan ko para makakanta po sa mga rock band. O kaya sa ako. ayun, kaya traumatic daw kay Yeng yung experiences niya. At kaya siya fearful siya maging mother. Kasi nga, at a very young age, nagtatrabaho na siya. At the age of 14 years old, nagtatrabaho na siya. At sabi niya nga kanina, napanood ko na to 2 months ago or 1 month ago. Traumatic talaga sa kanya yung childhood days niya. Tsaka yung teenage years. Kasi nagtatrabaho na siya. Na-enjoy niya lang yung buhay nung nakapag-asawa na siya. Tama ba? Sige, anoyin natin ha. Itong cellphone ko kasi ito Acoustic. Kasi iba-iba po yan sa Marikina po. May tulay dyan. Ang tulay na yan, yung malaking sapatos noon. Dyan po punong-puno ng mga bars. Dito, sa unahan, rock band. Pagka Pinipeke niya daw. Tulay, acoustic ba? Pinipeke niya yung edad niya para makapasok sa mga bar. Pag gumanong ka, may barko doon, yun naman ay show band. Lahat po ay tinututuan ko. Halos hindi ako pumapasok sa school dahil aga po akong namulat sa responsibilidad. Grabe, no? Yung gusto ko po talaga na matulungan yung magulang ko. Gusto ko na hindi naman problema si mama pagka mag-aano ng bigasan. Sumasakit ang kalooban ko noon eh. Pag marinig ko mama ko, nakalita! Kaging si papa sa papa ko, wala naman tayong pera. Ayoko talaga marinig. Oo, kasi nakwento ni Yeng nga na si mama niya nag-her, parang ganun. Nabungangera nga daw si mama niya. Sabi ni Yeng nga, dito sa interview na to, kasi napanood ko na to before, kaya naturoma talaga siya sa buhay mahirap. So, ganun yung impact sa anak. Sa iba, di ba? Pag ang, somehow, di ba, matrauma ko, parang inobligan na yung anak, na siya yung narinig mo yun. Ayoko naman problema nanay ko eh. So, ang response ko doon as a young person, kaya ko na yata maghanap buhay, kaya ko natin matulungan sila mama, gawin ko na. So, parang in a week, twice a week lang ako nakakapasok sa school. Audition ako sa iba't ibang bars, sasaling singing contest, sasaling ng Battle of the Bands, tutugtog pa on weekends and weekdays. Tapos minsan papasok ako ng school, makapagalitan pa ako. ganun talaga minsan pag galing ka sa buhay na mahirap. Siyempre, kung mapagmahal ka na anak, iisipin mo na kung paano makatulong sa magulang mo. Ako din noong panahon, lagi kong na-experience yun na parang paubos na yung bigas namin, di ba? So si mama ko, uutusan ako ni mama pumunta sa auntie ko na mayroong palayan na may mga bigas na sako-sako ng bigas sa bahay nila. So ang gagawin ng mama ko sa akin, papadalhin ako ng love letter, ipapabigay kay ate niya. Sabi niya, mangutang ka ng bigas doon, ito. Ganito, ganyan, dalhin mo tong sulat na to, sasakay pa ako ng jeep. So, papadala sa akin ng auntie ko kalahating sako ng bigas. So, may maghahapid naman yan sa sasakyan ng jeep, dadalhin naman sa bahay. And will be asking someone to make buhat para dalhin sa bahay pagbaba sa jeep, okay? So, nakaka-trauma talaga pag maging mahirap ka. Pero ako naman sa part ko, hindi naging traumatic sa akin na magkaroon ng anak. Pero nang nagkaroon ako ng anak, naging traumatic na sa part ko kasi ang gastos, totoo. Traumatic eh, magkaroon ka ng anak, ang gastos, ang laki ng gastos. Oh, maghanap ka na mag-aalaga, 'di ba? Maghanap ka na mag-aalaga ng anak mo. Mapagkakatiwalaan ba yung mga kukunin mo? 'Di ba? So yun yung diyan eh. Hindi pa na-experience yun ni Yeng na magkaroon na siya ng anak tapos magkaroon ng mag-alaga sa anak niya na
is this trustworthy person para sa anak ko? Nandun eh, dadating talaga yung point na like me, nagtatrabaho ako before, tapos nagkaroon ng yaya yung anak ko, magbantay siya, tapos hanggang yung after 8 months, papalit na naman, papalit na to, trauma ako sa ganun eh, napapapalit-palit, tapos yung anak ko, pag may lagnat, sabi ko, naku, ang hirap na yung ng ganun eh, napaka-disturbing sa part ko na nagtatrabaho ako, tapos iisipin mo yung anak mo may lagnat, gusto mo nang umuwi sa bahay nyo, gusto mo magpaalam sa boss mo ganito, pero bawal pang umuwi, di ba? Teacher kasi tulog-tulog sa klase kasi hanggang alas 3 po tugtugan eh. Tapos pasok po ako alas 9 ng umaga. Oh. Tapos nung nakapasok na po ako sa industriya, hindi naman ako pinapayagan ni Papa yung kamong magta-travel. Yung ma-enjoy mo man lang yung life mo. Nakakulong lang din po ako sa kondo kapag walang trabaho. Hindi naman ako kinukulong ng tatay ko, pero kasi hindi rin talaga ako mag-gimmick. Pero kung may gusto man akong gawin, gusto ko po yung mag-travel. Pero nung mag-asawa po ako, diyan ko talaga naranasan yung nakakuha kami ng 3 weeks na bakasyon, nakakapag-travel. Ayun, pag may asawa ka na talaga, minsan ma-enjoy mo. Ako din nag-enjoy, parang na-enjoy ko din yung buhay ko nang may asawa na ako. Kasi nung wala pa akong asawa, lagi lang ako nasa boarding house. Hindi din kasi ako magastos na tao. Ayoko pag lumabas ka kasi gastos eh. 'Di ba? Tapos, mahilig lang talaga ako magbasa ng libro. Tapos, nung napangasawa ko si Mr. ko, mahilig siyang gumala eh. Mag-travel-travel, local tour. Pupunta sa mga like Palawan. Doon ko na-enjoy din yung buhay ng may asawa na ako. Ayan. Tapos, doon ko din na-experience yung laging may regalo sa'yo, pag birthday mo, diba? You really felt special. Yung inasawa na ako ni Mr. ko, talagang every celebration may ano talaga, may cake. Okay, nung bata pa ako, hindi ko na-experience yun. Nabilan ako ng mama ko, ng papa ko ng cake, never. Pero hindi naman naging traumatic sa akin yung childhood days ko. Kasi I felt, naman yung family. Pagdating sa basic necessity na ibibigay naman. Pero itong kayang talaga na siya na talaga yung magano ng para sa living nila, 'di ba? Panggastos araw-araw, 'di ba? Kaya siya na-traumatize ng ganito. Travel ako. Tsaka po nung nag-umpisa ako, hindi rin ako masyadong maano sa mga material na bagay magbili. Nung nag-asawa po ako, parang may mga responsibilities na hindi ko na kailangan saluhin. Ngayon ko po rin na-enjoy actually yung finances ko. Ngayon ko po na-enjoy yung... Totoo talaga. Totoo si Yeng. Kasi nung wala pa akong... Hindi pang trabaho po yung para sa akin. Nung nagtatrabaho na ako nung wala pa akong asawa, iniisip ko lagi yung family. Kahit hindi naman ako ganun kagalante, isipin magtitipid ako kasi ganito, ganyan, mapadala ko na lang. 'Di ba? Pero hindi naman dependent sa akin yung family ko. Pero nandun yung punto na talagang ganoon ako. Yan lang talagang gusto ko. Curious lang ako, so magkano tinatanggap mo kapag tumutugtog ka? 250 pesos po. 30 kanta. Hala, ang dami. Sure. Tapos paus ka. Ay, hindi yun. Kasi inasa ni Papa. So, kaya naman. Like for how long? 250 pesos. Years Tatlo. din po. 14 to 16 hanggang mag-audition po ako before Pinoy Dream Academy. So, Grabe. iba ang takbo ng buhay mo nung sumali ka na sa Pinoy Dream Academy noong 2006. Oo, 2006. Pinoy Big Dreamer ka doon. Opo. And Parang ano lang pala guys, yung nagtatrabaho ka ng 17 years old ako nagtrabaho ko sa Robinson Galleria. Kasi sabi ng tatay ko noon, college na ako noon eh, I am taking a course of civil engineering. Tapos, sabi ni Papa ko, kinausap ako, hindi na daw ako magsi-second year college kasi hirap daw sila. So, ako hindi ako umiyak eh. Sabi ko, sige, okay lang ako na magtatrabaho para sa sarili ko. Mag-iipon ako kasi gusto ko magtapos talaga. So, I go with my sister pagbalik dito sa Maynila. At luckily, I was accepted as, I was hired as service crew. 17 years old pa lang ako noon. Natanggap ay service ko. Waitress. Sa isang Chinese restaurant sa Robinson Galleria. That time, yung salary namin is 170 pesos. Imagine that, 10 a.m. to 10 p.m. Oh, diba? Grabe gabing-gabi. Tapos umuwi ako gabing-gabi. Nakasakay pa ako sa bus niyan. Oh. And I'm sure yung tatay mo tuwan-tuwa ngayon. Oo, ano nang naibigay mo sa daddy mo? Sa both parents ko nung nabubuhay pa si Mama, yun po talaga yung goal ko is mapatayuan sila ng bahay. May aircon. Sobrang laking achievement po doon Tapos yun yung gusto niya. Bahay na may aircon. May terrace.
ganyan. Napagawa ko yun for my mom. At least before she passed away, she was able to enjoy that house. Kasi yung tatay ko naman po, nung nagretiro siya, 7 years ago, 30 years po siya nagtrabaho sa Ateneo de Manila bilang librarian. Ang request niya sa amin is bukid. So ngayon na ang librarian. sa kanyang sariling mundo, sa Quezon. Meron po siyang 6 na hektarya. Kasi marami silang magkakapatid eh. Coconut, ganyan. Living is life. Kakabili nga lang po nakaraan, bumili po siya ng kabayo. Cute ng tatay ko. Tsaka bagong kambing, nag-aalaga siyang baboy, ganyan. O, diba? Noong panahon talaga, kahit may trabaho yung parents mo, kung marami kayo magkakapatid, talagang tawag nito, mahirap ang buhay, diba? Kaya nga, pag may nakakatrauma talaga pag maging mahirap, Tapos, ang isang nakakatrauma talaga maging magulang. Tapos, habang lumalaki yung anak mo, napaka-challenging, very traumatic. Kaya ako nga sabi ko, isa pa nga lang na-stress na ako, at magdagdag pa ako ng isa, diba? Pero sabi ko, if God's blessing, diba, why not? So yun, hindi talaga biro yung maging magulang. Kaya yung sabi nga dyan ni Yeng Constantino, napakabungangera ng nanay niya, tapos minsan nagtitinda ng isda, minsan sama pa sila. Kasama pa sila, obligado, diba, yung ganon. So mahirap, kaya sabi ni Yeng, dyan sa interview na yan, gusto niya pag talagang yung ready na talaga siya. Ganun talaga yun eh. Kailangan mo talaga maging ready. Kasi mahirap na magkaroon ka ng anak na hindi ka pa ready, di ba? So, kailangan paghandaan talaga yung pagmamagulang. So, dapat pala na-incorporate ko yung story na to doon sa topic ko last time na dapat paghanda ng pagmamagulang, di ba? Kasi kamamukha niya, mayaman na nga si Yeng Constantino ngayon. May asawa na siya. Pero yung husband niya daw parang gusto na, pero sinasabi niya na takot pa siya, di ba? Pero I hope magkaroon na sila ng anak kasi kaya na naman nila, di ba? Hindi naman pwedeng perfect na talaga na ibibigay mo lahat sa anak mo bagsakan. Magiging na yung anak mo, hindi na siya magiging madiskarte sa buhay kung lahat ng kailangan niya ibagsak mo na sa kanya. Challenging din yun eh. Kumbaga, it takes a courageous parents to give your kids a challenges para mas maging sila, matatag sa buhay, okay? So, ganun talaga, traumatic ang pagiging mahirap and very challenging ang pagiging parents. Okay, this is Pearl. Thank you for watching. I hope you would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to be get notified whenever I posted up a new video. Bye and God bless. Love you all.